Hi! Hello. Sa pangalan ko ng dakilang Yesu Cristo, isang mapagpalang hapon sa bawat isa. Nandito po tayo sa pagpapatuloy ng ating gawain na kung saan dito tayo sa Tayo-Sarati. Meron tayong sitas o aralin na pinagtanong sa araw na ito, pasahin at bigyan ng buhay. Ang una kong aralin, sabi sa Evangelyo ni San Lucas, sa kapitulo 14, versikulo 1. Ito po ay sinulat natin, nagkakaroon siya ng dalawang tema. Sabi dito, at nangyari, sa pagpasok niya sa bahay ng isa sa mga pinuno ng mga Pariseo ng isang Sabat upang kumain ng tinapay, at inaabangan nila siya. At narito, sa kanilang harapan ay may isang lalaking namamaga. Ngayon po, ito po ay nangyari na kumbaga parang merong selebrasyon. Kasi tingnan mo, upang kumain ng tinapay, hindi ka nasa oras ng kainan. At ito po ay nangyari noong panahon ng Sabat. Kasi po, ang Sabat ay isa sa mga kasama sa 10 utos ng Diyos na ito'y ginawa noong galangin ang lahat ng bagay sa loob ng 6 na araw, at sa ikatitong araw nagpahinga ang Diyos sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Kaya ipinanili ng Diyos ang araw ng Sabat. Kapag naging tuntunin na sa mga unang panahon na ang Sabat, kumbaga wala talagang gagawin ang tao kundi magpahinga. Tulad din naman ng Diyos na nagpahinga sa kanyang sarili. Ngayon, dahil nga yan ay utos, kinakailangan sundin. Pero, noong ating dakilang Panginoon, nangyari yung mga panahon na may lumapit sa kanya na isang lalaki na namamaga. Kasi nangyari po yung namamaga. Pero, kapag sinabing namamaga, pwedeng may infeksyon. Sabi kanina, umaga yung paa, pwedeng tinatawag na manas. Ibig sabihin, may problema siya sa kidney. Supply tubig. Ang pagpiling manas mo kasi, kumbaga, meron tayong kidney. Ang trabaho ng kidney, walang iba, salain yung dugo, pagkatapos, pag dumaan yun doon sa kidney, yung sala na, babalik doon sa system yung dugo. Pero yung lahat ng dumi, na walang iba yung liquid o yung tubig, yan po ay may ipon sa pandog o yung tinatawag na bladder. Na meron naman control dyan, yung ating kasama sa reproductive system para may panahon ang paglalabas. Kaya yan ay yung nangyayari na umiihi tayo. Isa po yan sa halimbawa ng namamaga. Ngayon, malaki po ang pangsyon ng kidney sa ating katawan. Kaya yan po ay iniingatan na huwag nasira. Kaya kapag yan ang nasira, ito na po yung ginagawa sa panahon ngayon na nagkakaroon ng artificial na pagsasala ng dugo. Ito na yung tinatawag na dialysis.
Ngayon, sabi dito, at pagsagot ni Jesus ay nagsalita sa mga tagapagtanggol ng kautosan at sa mga Pariseo na sinasabi, matuwid ba ka kung hindi ang magpagaling sa Sabat? Ngayon, kung pag-aaralan natin, sa ating mga tao, kung tayo-tayo lang, pwede natin sabihin na tumutulong lang tayo para magdamot. Sasabihin natin, matuwid bang manggamot sa araw ng Sabat o hindi? Dito po ang nakasulat, matuwid ba ka o hindi ang magpagaling? Ang sarap pakinggan, hindi lang yung nagamutin, hindi sigurado talagang pagagalingin sa araw ng Sabat. Ngayon, kung pag-aaralan natin, ang ating napilang Panginoon ay meron siyang natatanging dito sa silong ng langit, bukod tanging isinilang kung naging tao na may kapangyarihan magpagaling. Di ba ga? Saan man tayo pumunta, marami ang manggagamot, pero wala po silang kakayahang magpagaling. Hindi katulad ng ating napilang Panginoon. Ang tanong mismo, matuwid ba ka? Siyempre, kung ito naman ay salunong sa sampung kautosan, masama yung gawin yun. Dahil bawal nga ang gumawa sa araw ng Sabat. Pero dahil nga, ang ating dakilang Panginoon ay siya mismo ang pinanggalingan ng utos na nagkatawang tao, parang nangyayari, sino yung pinanggalingan ng utos, siya ang unang lalabag. Ibig sabihin, meron po kasing purpose ang ating dakilang Panginoon. Hindi ba na tayo meron mga kautosan din, o yung tinatawag ng mga batas? Ito na yung napapanahon na pagbaba ng ating dakilang Panginoon, magkakaroon ng amendments o pagbabago ng mga kautosan. Kaya po, meron siyang kapangyarihan gumawa ng isang bagay na magiging bago sa paningin ng tao. Na walang iba, parang lalaban din niya yung kautosan. Kaya ngayon, nasa ilalim na tayo ng kautosan ni Kristo at hindi na ng sinauna. Dahil yung lumang kautosan, yung dating tipan ng Diyos ay binago na. Mula ng ating dakilang Panginoon, bumaba dito sa ibabaw ng sanlibutan. Kaya kung hindi po natin dito, wala pong makasagot. Dahil sabi, tatapos sila hindi nagsiimik at siya'y tinangnan niya at siya'y pinadali at siya'y pinalaw. Kung tinignan po natin, imposible na ang isang namamanas sa isang kisapata magaling na agad. Kaya siyempre, kung ikaw ay manas, kailangan mo munang ilabas, umihi ka ng umihi para ilabas lahat ng tubig sa katawan. Kaya ito, instant. Sa oras mismo ngayon, nang tinangnan ng ating dakilang Panginoon ay umaling ang lalaki. At siya pinayaw na agad. Kung pag-aaralan natin, ang ating dakilang Panginoon, siya lang po ang ating lalapitan sa oras ng pangangailangan, lalo-lalo na kapag tayo po ay nagkakaroon ng karamdaman. Kaya kung titignan po natin, dito sa pamamanas, anong sistema ng apektado dito? Kasi paglilinis ng katawan, yung panunubi, yung pag-ihi, pero instant, lumabas agad yung tubig sa katawan ng lalaking namamanas. Diba? Isang milagro. Ngayon, sabi tuloy natin. At sinabi niya sa kanila, sino kaya sa inyo ang kung nagkaroon ng isang aslo o isang batang lalaki na mahulog sa hukay pagdak ay hindi sukunin kahit araw ng Sabat? Tanungin natin ang ating sarili. Sa panahon natin ngayon, araw ng pagsamba at may emergency, alin ba ang priority natin? Hindi pa yung emergency. Kaya
Kaya kung titingnan po natin, importante po ang buhay ng tao. Ito nga, hinilimbawa pa sa bata o asno. Paano kung tao ang nangangailangan ng emergency para dalhin sa ospital para ipagamot? Pero ito po kasi, ang problema lang sa buhay natin ngayon, yung pupunta natin na walang kasiguraduhan kung makakasurvive o mapapagaling sapagkat ang ibibigay naman ay puro naman mga synthetic na gamot o mga chemical. Pero kung sa oras ng pangangailangan, doon mismo tayo sa may likha ng lahat ng bagay, walang ibang ating dakilang Panginoon, siya nating lapitan. Hindi po panggagamutan ibibigay, kundi pagpapagaling. Yan po ang pinakamaganda. Doon tayo lumapit sa may kakayahang magpagaling. Hindi lang sa may kakayahang manggamot. Dahil hindi pa sure kung gagaling. Kung na tayo lalapit sa ating dakilang Panginoon. Ngayon, tuloy natin. At di na muling nakasagot sila sa kanya ng mga bagay nito. At nagsalita siya ng isang talinhaga sa mga inanilahan. Na namasdan niya ang kanilang pinipili ang mga pangulong luklukan na nagsasabi sa kanila, pagka inanyayahan ka ng lumang tao sa kasalan, huwag kang umupo sa pangulong luklukan. Baka mayroon siyang anyayahang lalong marangal na tao ay sa inyo. At lumapit yung naganyan sa inyo at sa kanilang sabihin sa iyo, bigyan mo ng tuwang ang tao nito. Kung nagkagayon nagpapasimula kang mapahiya na mapalagay sa dakong kapabaan. Kundi pagka nanyayahan ka ay pumaroon ka sa upuan sa dakong kababaan upang kung dumating ang nag-anyaya sa iyo ay sa iyong sabihin, kaibigan, pumaroon ka sa lalong mataas. Kung magkagayon magkakaroon ka ng kaluwalhatian sa harap ng lahat ng mga taong mo nangakaupo sa dulat. Ito po ay kung titignan po natin, dahil nga yung panahon na nandoon yung namamanas, oras po yun ang kainan. Ang napansin na natin dakilang Panginoon, yung mga taong nagsisilapit, hinahanap niya yung mas mataas na kalagayan. Hindi yung dapat maukulan sa hamak na kalagayan. Parang nangyayari, di ba kapag meron na mesa, sa halip na doon ka lang, para sa bisita, na hindi bisita, doon ka lang sa mababa, nandun ka palagi sa presidential table. Di ba ganyan sa kasalan, meron tinatawag na presidential table, nandun yung mga ninong, mga yung kinakasal, yung mga magulang ng both side, at mga ninang, nandun lahat, sama-sama yun. Siyempre, kung ikaw naman ay hindi imbitado, huwag ka po upo doon. Doon ka lang sa mababang kalagayan. Kaya, hindi din po natin, sa ordinaryong bahay, nangyayari din yan. Siyempre, sino ba ang karapat-dapat tumupo doon sa kabisira? Hindi ba tayo yung may-ari ng bahay? Kaya, kung titignan po natin dito, kapag tayo po ay ini-invite, o niyayaya, o iniimbitahan, matuto po tayo magbigay, maging mapagbigay sa ating kapwa. Halimbawa, tulad sa isang sasakyan, alam mo nang mayroong pasahero na uubog-ubog na matanda at minsan disabled pa, pwede tayong tumayo para pagbigyan yun. Kung alam natin na mahina na, kaya hindi nila po natin, tinuturuan tayo dito ng ating dakilang Panginoon na matuto tayo umunawa sa kalagayan ng ating kapwa kung kinakailangan ba niya ang higit na pagkalinga isa sa atin. Kasi kung tayo naman ay malalakas, pwede natin ibigay yung upuan para naman sa mas higit na nangangailangan. Pero kung marami naman bakante, okay lang. Hindi tayo makuha dyan. Pero sa oras na merong mas higit na nangangailangan, dapat maging priority yung mga higit na nangangailangan. May napansin nga po yan sa mga bus, may nakalagay PWD. Pero sino ang mga nakapulong?
Minsan, may mga sumasakay na matatanda na walang ng pusto. Hindi na sila makaupo doon. Ngayon ay para sa mga PWD. Kumbaga, nagiging matigas na ang ulo ng mga tao sa mga panahon, lalo na ngayon. Nasaan po ang susi? Para ang isang tao ay magkaroon ng malawak na pag-unawa para matuto ng mga kaalaman. Saan ba siya pinagkakilala? Sa school ba? Hindi po. Unang-una sa mga magulang. Pero bakit nagkakamali? Dahil mali po ang pagpalaki ng magulang sa anak. Kaya tumitigas ang ulo sa bahay pa lang. Pagpasok pa sa eskwelahan, bawal pang paluin. Kukulong ang teacher na manakit sa bata. Kung ano na ang magiging karapatan ng pagtutuwid sa bata. Pero sa banal na kasulatan, pwedeng paluin ang bata. Pero sa kautusan natin, o batas ng gobyerno natin, bawal na. Kaya nangyayari, bata pa lang natututunan ng kataasan sa kanyang sarili. Kaya paano ngayon papasok yung aral ng ating dakilang Panginoon na matuto tayong magpahalaga sa kapwa kung bata pa lang matigas ng ulo. Kaya nangyayari po niyan, sino ang sisisihin? Doon po sa mga tao pinagkatiwalaan na maging magulang ng kanilang mga anak. Doon po yan magsisimula. Ay, teacher, pansito. Family na lang yan ng anak. Minsan nga, hindi pa pwedeng sumigaw. Ang teacher na dahil bawal. Siguradong ka sa guidance. Diba? Kaya po, kung titignan po natin dito, ang itinuturo dito ng ating dakilang Panginoon na matuto tayong magpahalaga sa iba. Dahil po, halimbawa, pagdating natin, umupo agad tayo sa kabisira. Kasi may halimbawa dito. Ngayon, kapag mayroon pa pala siyang mas higit na mataas na kalagayan isa sa'yo para i-invite, sasabihin sa'yo, Brad, alis ka dyan, meron pa akong bisitang nasa labas ko, umupo. Hindi pa ba? Mag-uumpisa tayo makahiya. Pero kung nandun tayo sa mababa, na kalagayan, sasabihin sa atin, Brad, dito ka sa kabisira. Hindi ba kami magkakaroon tayo ng kapurihan at kaluwalhatian sa ating sarili? Magiging proud tayo. Dahil nagkaroon tayo ng chance na maupo doon sa presidential table. Lalo sa kasalan. Di ba nga? Kaya kung titignan po natin dito, dalawang bagay lang. Matuto tayong maging mapagpakumbaba. At ang isa pa, matuto tayong umunawa sa kalagayan ng ating kapwa. Yan po yung importante. Pasalamat ka tayo dahil sa panahon ngayon, kahit sa bayaran ng mga bill, mayroon ng priority lane sa mga buntis, sa mga senior citizen, at PWD. Wala pala yun. Tapos pipilay-pilay na, tapos pipila pa. Kung mangyari niyan, bago sa makarating doon sa pagbabayaran, wala na. Bagsak na ang katawan. Kung buntis, nakapanganak na. Dahil, kumbaga, hindi na sinisayos. Pero pasalamat tayo ngayon dahil nagkaroon na ng tinatawag na sistema, lalong-lalo na sa mga pagpipila. Kaya sabi dito, sapagkat ang bawat nagmamataas ay mabababa, at ang nagpapakababa ay matataas. Kung aralin natin, paano ba tayo nagkakaroon ng gawain na nagiging mapagpakumbaba? Unang-una, sa ating pagkatao makikita kung tayo ba ay mapagpakumbaba. Halimbawa, nag-uusap tayo tungkol sa karunungan. Kung ikaw ay marunong magpakumbaba, kahit napakarunong mo na, mas maigi yung kapwa mo na lang ang pagsalitaan mo ng kanyang karunungan, tagapakinig ka na lang. Matututo tayo nila ng pakumbabaan. Bakit po? Kasi mangyayari niyan, pagkamat marunong ka na, pero pinipigil-pigilan mo yung sarili mo na huwag magsalita.
nadadagdagan pa yung dunong mo dahil sa sinasabi ng iyong kausap. Pero kung mapagmataas naman, na parang ipapakita na siya lang yung magaling, siya lang marunong, uubusan ka, ano nakwento mo na pati sikreto ng iyong buhay, wala na. Ang mangyayari, yun ang gagamitin ng kalaban natin para kung tayo mapahama. Kaya po, ang pagpipigil ay isang halimbawa ng pagpapakumbaka. Kinakailangan natin ibaba palagi natin ang ating sarili. Titingnan natin yung level ng ating buhay. Halimbawa, sa barangay, kung ikaw naman ay presidente lang, hindi ka naman kapitan, hindi ka naman kagawad, o tanod, o ano, wala ka naman obligasyon sa barangay, doon kayo sa matatagalan. Pero minsan yan, meron, kagawad lang, mas marunong ka sa kapitan. Kaya doon ka lang sa mababang kalagayan. Okay lang tawagan ka, sige, ikaw na nga, kagawad ang mag-preside. Hindi ba ito maganda? Pero kung halimbawa, kilos niya, inuungusan yung kapitan, kataasan po yun. Kahit naman sa pamilya, alam mo naman na may panganay, respeto yung panganay. Minsan, ang nangyayari, mas marunong pa yung anak sa panganay, pati sa magulang. Ang magulang tagasunod na lang. Ito na? Tuloy natin. At sinabi rin naman niya sa nag-anyaya sa kanya, pagka naghahanda ka ng isang tanghalian o ng isang hapunan, ay huwag mong tawagin ang iyong mga kaibigan, ng iyong mga kapatid, ng iyong mga kamag-anak, ni ang mayayamang kapitbahay, baka ikaw naman ay kanilang muling anyayahan at gantihan ka. Tatapat, kung maghahanda ka, ay ang ilan ang madukha, ang mga pingaw, ang mga pilay, ang mga bulag, at magiging mapalad ka sapagkat wala silang sukat igaranti sa iyo, sapagkat gagantihin sa iyo sa pagkabuhay na mag-uli ng mga ganak. Ngayon, dito po, tayo mga tao, lahat naman tayo ay mamamatay. Kapag tayo po ay nagkakaroon ng selebrasyon, kahit simpleng hapunan man o tanghalian, huwag natin i-invite yung mga tao may kakayahan din na mag-invite sa atin. Ibig sabihin, yung makakaganti sa ginawa natin kabutihan. Kundi, yayain natin yung mga taong walang kakayahan mag-celebrate. Dahil, meron tayong reward sa pagkabuhay na mag-uli ng mga ganap. Kumbaga, nakagawa tayo ng kabutihan sa kapwa na hindi nakabalik sa atin yung reward. Kundi salitang thank you lang. Pero halimbawa, in-invite mo yung kapitbahay mo, tapos nag-celebrate ka ng birthday, tapos sunod na buwan, meron namang birthday sa kanya, ikaw naman ang inangayan, nagkaroon kayo ng gantihan. Pero kung i-invite mo yung walang kakayahang maghanda, ang tanong, hindi ko gagawin yun. Baka mamaya yan, kung magnanakaw pala yun, kung nalilimos yun. Paano mo gagawin yun? Simple lang. Mag-celebrate ka, mag-impake ka ng mga pagkain, dalhin mo doon sa mga kapuspala. Na alam mo, hindi ka rin nila kayang gawin na ibalik sa'yo. Dahil siyempre, ilang silang mga pisig dahil una, may kakayahan kang pumastos ng malaki at sila wala. Siyempre, kung ang luto nila ay mas masarap yung luto mo, maiilang silang ibigay na muli na kung sila man ay maghanda, siguro, ito lang sa kanila. Ganun po dapat. Kaya natitingnan po natin dito, matuto pa rin tayo dito sa tinatawag na habag sa ating kapwa, lalong-lalo na yung mga kapuspalad, yung mga walang inaasahan, kahit ang sarili niyang kabuhayan, kahit ang sarili niyang pagsisikap, hindi niya maitayo ang kanilang mga paa. Ito na po yung mga pamilya na masigitan na ngailangan ng tulong. Kaya ang ginagawa natin, sabi niya, mahabag ka sa iyong kapwa. Paglilimos na nga lang, minsan inatunan ka natin. Di
Di ba mayroon na na-interview niya? Yung isang mangyan na babae, pagpunta doon sa isang butika, nagpabuo siya ng barya. Alam mo na, ito niya, 2,000 sa isang araw. Sa kakabuka lang ng palat. Ano ang nangyari? Nasa halip na kahabagan yung mga mangyan na walang ibang inaasahan kundi ibukas lang ang kamay at pinatulan pa ng mga matitulog ng maayos na mga maayos sa trabaho. Pero yung iba, nagtataka. Pinigyan mo natin, nagsakripisyo sila sa init, sa gutom, uyat, para naman nagtatulog. Ang unang tingin na nakita, kaya sila nakagal dahil nagtsaga yung mga mangyan. Pero yung iba, kinatulan dahil, tingnan ko, mas malaki pa yung kinita ng mangyan kisa doon sa sumasahod sa isang araw ng sakot ng karoon ng minimum niya. Ang sunrate, ang stick, diba halos 3 doble ang kinita ng mga mangyan. Kung bigyan mo natin ito, kapag meron tayong pagtitiis at pagkatyaga, meron tayong makakuha muna. Sila po ang dapat natin kapanan. Dahil hindi naman, 24/7, na palagi silang healthy, palagi silang malakas. Hindi nga pinagtatabuyan pa ng gobyerno. Itawa, yung nakuha, napakaraming mga ganun. Itinataboy, pabalik dito sa bigaw. Dahil nandun daw yung mga magkasama yan, isang grupo. Kung magayon naman ba sila dahil, kumakanan sila naman kanilang mga sikuha. Kung baga kilala naman sila ng kanilang initin ng araw-araw, anak naman sila ng aking nakakausap. Pero maganda lang doon, hindi sila gumagawa ng kasamaan sa kapwa. Legal, yung paglilinis nila. Kung baga, wala silang sinasaktan, wala silang dinadaya, o kaya yung pag-iinis sila sa maayos na pamahalaan. Tama, yung may kakaya naman mag-imos, sa maliit na halaga, kapag yan po kasi ay naiipon, lumalaki po yan. Kaya, pinagpapala din naman ng Diyos yung mga masisita. Kaya kung nagkakabunga ang kanilang araw-araw na pag-ibilad at sa sakripisyo, upang magkaroon din sila. Kaya po, tayo naman na tinuturuan dito ng ating dakilang Panginoon. Matutunan po natin na kahabagan ng ating kapwa. Lalong-lalo na yung mga kapuspalan. Yung mga tinatawag na isang kahig, isang tuka. Kung di walang trabaho, walang kain. Yan po yung ibig sabihin nyo. Yan po ang dapat natin kahabagan at kahalagahan sapagkat tao rin sila. Lalambing sila ng Diyos, tawanis natin, tawanis ng Diyos. Kaya dapat bigyan natin sila ng pagpapahalaga sa ating mga pang-araw-araw na makikita dito sa ibabaw ng sanlibutan. Siguro pa, dito na lang ang pakikibagi natin sa oras ito. Salamat po sa Diyos. At ano man ang ating kahilingan, karaingan, ilapit po natin yan sa Diyos. At hindi natin sa Kanya ay pagkalog ang kagalingan ng ating karamdaman, ang lunas sa ating mga problema, at ngunit ang kagaanan ng mga kabigatan sa ating buhay. Sa ngalan ni Kristo Jesus, salamat at mapagpalang hapon sa bawat isa.